Magandang araw na muli mga boss. Kung natatandaan nyo, ito yung nagkaroon ng tagas dito sa fuel injector na ang pinapalitan ko nga dito ay itong 4 na nozzle tip dito sa fuel injector niya. At dahil okay na yun mga boss, naapektuhan naman ng pagkakatagas ng diesel itong oil pan. Dahil nga sa kumalat itong diesel dito sa paligid ng oil pan, lumambot naman itong gasket maker na nakalagay dito sa pagitan ng oil pan at ng block. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng tagas ng langis. At dahil sa pa-chase oil na rin si customer, tinanggal ko na yung langis niyan. Tapos ito namang cross member niyan mga boss, meron niyang bolt and nut na tatanggalin ka. Dalawa yan mga boss na bolt and nut, ayan yung tinatanggal ko. Gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 at box wrench sa number 14. Kontrahan kasi yan mga boss, kaya dalawang tools yung ginamit ko. Dahil natanggal ko na yung dalawang nut niyan, binunot ko na itong dalawang bolt. Tapos dito naman ako sa kabilang side niya mga boss. Ganon din, gagamit ko ulit dyan ng socket wrench sa number 14 at box wrench sa number 14 din. Yun nga ay dahil sa kontrahan itong bolt and nut na tatanggalin mo. At pag naluwagan mo na itong dalawang bolt, pwede mo na ngayon tanggalin yung dalawang nut na nakalagay dyan. Tapos hilahin mo na itong bolt na nakalagay dito sa cross member mo. At pag natanggal mo na yung 4 na bolt dito sa cross member mo, pwede mo na ngayon tanggalin yan. Kailangan kasi tanggalin itong cross member mga boss para hindi siya makaabala pag nagtanggal ka ng mga bolt dito sa oil pan. At kung makikita nyo mga boss, gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 10 para matanggal ko itong mga bolt dito sa oil pan. Pag ganito mga boss na nagtatanggal kayo ng mga bolt dito sa oil pan, dapat may nakaredy kayong mga lalagyanan ng mga bolt. Unang-una, maliit kasi itong mga bolt mga boss, number 10 lang yan. Pwedeng ma-misplace nyo yan at magkaroon lang kayo ng problema. Ito naman mga boss ay lagi ko lang naman paalala sa inyo. Nakita nyo naman mga boss, kahit alam ko na natanggal ko na yung mga bolt dito sa paligid ng oil pan, chine-check ko pa rin yan. Maganda na yung sigurado para pag sinikpot mo ng flat screw itong oil pan para matanggal, sigurado ka na clear yan na natanggal mo lahat ng bolt dito sa oil pan. At dahil nga sa natanggal ko na itong oil pan mga boss, gumamit ako dyan ng blade para matanggal ko naman yung mga gasket na nakadikit dito sa block niya. Mahalaga mga boss, bago mo ilagay itong oil pan, dapat sigurado ka na malinis itong pagkakabitan mo ng oil pan para hindi siya magkaroon ng leak. Alisin ko muna itong oil strainer niya mga boss. Gagamit ka dyan ng box wrench sa number 12. Meron niyang dalawang bolt na number 12 mga boss. Tatanggalin mo yan. Mahalaga kasi mga boss na malinis mo rin itong oil strainer niya para yung mga tumigas na langis dyan mawasa out. Ikabit ko muna itong drain plug dito sa oil pan. Tsaka ako ngayon i-final yung higpit na para wala na akong isipin. Gagamitin ko kasi itong oil pan mga boss para malinis ko itong oil strainer ng makina. Ayan mga boss, diba? Bababaran ko ng gasolina yan para yung mga tumigas na langis dito sa strainer ng oil matanggal. Pati itong oil pan mga boss, may mga tumigas na langis dyan. Kaya kung makikita nyo, binabarang ko rin yan Tsaka ako kinuskus ng basahan itong oil pan dito sa loob. Kinuskus ko yan mga boss para sigurado na tanggal talaga yung mga kumapit or tumigas na langis dito sa oil pan ni customer. At dahil sa malinis na itong oil pan at tuyo na yan, balik muna ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Dahil nga sa ilalagay ko muna itong oil strainer niya. Sa paglagay naman itong oil strainer mga boss, may guide naman yan at hindi ka dyan maliligaw. Siyempre naman mga boss, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo ng 2 bolt dito sa oil strainer. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, dito ka naman ngayon sa oil filter. Kasi nga mga boss, hindi pa rin ito na ipa-chase oil ni customer, kaya diretso chase oil na ito. Gamit ko itong oil filter wrench, tatanggalin ko itong oil filter. Sa pagluwag naman ng oil filter mga boss, pipihitin mo lang yan pakaliwa. At pagpahigpit naman, pakanan. At bago mo ilagay yung bagong oil filter, punasan mo muna ng malinis na basahan itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter mo. Tapos pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong oil filter na bago. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, kinamay ko lang yan sa paglagay. Tapos gagamit ulit ako dyan ng oil filter wrench ko. Tsaka ako ngayon ipapainal yung higpit. Siya nga pala mga boss, bago ko inilagay itong oil filter, may o-ring yan. Pinahirang ko yun ng kaunting langis para pag hinigpitan mo itong oil filter, hindi madamage itong o-ring niya or itong gasket. At ito na yung final mga boss, after ko mahigpitan itong oil filter, pinunasan ko ng malinis na basahan yan para pag nag-leak test ako, madali kong makikita kung meron siyang leak ng langis. At kung makikita nyo mga boss, pinunasan ko ng malinis na basahan ulit itong oil pan para sigurado ako na walang alikabok na kumapit dyan. At pag okay na, kung makikita nyo, pinahirang ko na ngayon yan ng gasket maker. Sa paglagay naman ng gasket maker mga boss, wala naman masyadong big deal dyan dahil kung kayo lang, kayang-kaya nyan. Basta't pantay lang yung pagkakalagay nyo ng gasket maker, okay na yun. At dahil nga sa okay na yan, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer.
Medyo pahiran ko ng kaunting gasket maker itong black mga boss. Ayan o, makikita nyo, pinahiran ko ng kaunti yan eh. Ganyan ako maglagay ng mga boss ng oil pan. Lalo't ang ginagamit ko gasket maker lang, hindi ako gumagamit ng belly void gasket. Ganyan, pinapahiran ko lang siya ng manipis na gasket maker. Pag napahiran ko na yan, tsaka ako ngayon ilalagay itong oil pan. Pag nailapat nyo na itong oil pan mga boss, yung dulo niyan mga boss, lagyan mo ng bolt na number 10. Tapos sa kabilang dulo, lalagyan mo rin para balanse. Para pag dumikit itong oil pan dito sa block ng makina mo, maganda yung pagkakalapat ng gasket maker na nilagay mo. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong mga bolt dito sa oil pan mo. Ipaikot mo na yung paglagay niyan mga boss, ipakapit mo na siya dito sa thread niya. Siguraduhin mo lang na naipakapit mo ng maayos itong bolt dito sa thread ng block niya. Para pag naghigpit ka na, sigurado kang hindi ka makakalose thread. Sa paghigpit naman ng mga bolt dito sa oil pan mga boss, wag naman yung sobra-sobra sa higpit. Pwedeng maputol yung tornilyo kasi maliit lang yan. Basta siguraduhin nyo lang na sa bawat inihigpitan nyo ng mga bolt dito sa oil pan, wala kayong mamiss. At dahil okay na yan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong cross member. Isentro mo yan sa pagkakabitan mo ng bolt na number 14 mga boss, para hindi ka mahirapan sa paglagay ng bolt. Ayan yung isang bolt. Tapos ito naman ngayon yung pangalawang bolt. Diba? Diba? Ilagay mo na yung dalawa. Lipat ka naman dito sa kabilang side. Ilalagay mo rin dyan mga boss yung dalawang bolt na number 14. Siyempre dapat nakasentro yan para shoot agad. At ito naman yung pangalawang bolt mga boss. Ilagay ko na rin yan. Diba? Pasok na yung dalawa. Bali 4 na bolt na yung nakalagay dito sa cross member. Yung mga nut naman ngayon ang ilalagay mo. Sa paglagay naman ng nut dito sa mga bolt niya mga boss, ipapakapit mo lang naman itong nut dito sa thread ng bolt. Bago mo i-final yung higpit dito sa mga bolt and nut para hindi ka makalose thread. At dahil nga sa bolt ng cross member yan mga boss, dapat sigurado yung higpit mo. Na pag okay na yung pagkakahigpit mo, dito naman sa kabilang side mga boss, siguraduhin mo rin na itong dalawang bolt na number 14 na bolt and nut is mahigpitan mo siya ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bolt and nut ng cross member, pwede ka na ngayon magsalin ng langis. May nakaredy si customer na 7 liters. Pero hindi ko ilalagay lahat yan mga boss. 6 liters lang muna yung ilalagay ko. Syempre naman sa bawat pagsali nyo ng oil, lagi kayong gagamit ng dipstick para hindi kayo sumobra sa langis. Alam nyo mga boss, every time na nag-change oil ako, kadalasan ako ang nagre-recommend ng langis para sa mga makina nila. Ibinuhos ko na lahat itong 6 liters mga boss, tapos susukatin ko muna yan dito sa dipstick. Siyempre naman pag hinugot mo itong dipstick, dapat punasan mo muna yan, tapos ibalik mo ulit sa dati niyang position. Tsaka mo ngayon siya hugutin ulit para makita mo yung tamang sukat. At ito nga mga boss, naka-full na yan dito sa dipstick. Pero magdadagdag pa rin ako dyan ng langis mga boss, dahil pag install itong makina, papasukin ng oil yung oil filter. Kaya magdadagdag ako ng oil para mag-full dito sa dipstick. Start ko muna itong makina. After ng 10 minutes mga boss na umaandar itong makina, punta ngayon ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Siyempre, i-check ko yan, magliligtas ako para malaman ko kung okay ba yung pagkakagawa ko, kung meron pa ba siyang leak or wala na. At sa awa at tulong naman ng Diyos, nang chinek up ko dito sa ginawa ko mga boss, wala naman akong nakitang kakaiba. Ibig sabihin, good na siya. Muli, maraming salamat sa panonood mga boss. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung ganitong klase naman yung sasakyan nyo, kayo na yung gumawa. Madali lang naman. At kung maaari lang mga boss, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.